Magandang araw mga kapuntos. Welcome na naman sa ating programa Punto por Punto, Worldwide Catholic Bible Study. Fight Team Maria, Tatak CFD, with a humble heart. Meron po tayong kasabihan, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kaya dito sa ating Bible study ay gumagamit talaga tayo ng iba't ibang mga dokumento. Number one diyan ang Biblia. Okay mga kapuntos, sa ating last episode, tayo ay nagtalakay tungkol sa necessity of faith and works sa Catholic side as opposed to the faith alone view of our Protestant brothers and sisters. Kaya sa ating episode ngayon mga kapuntos, sa ating Bible study, ay tatalakayin natin ang iba't ibang mga anggulo sa doktrinang ito. Punta naman tayo sa isyo ng kaimportante ng pananampalataya sa ating kaligtasan. Gaano kaimportante ang pananampalataya? Bakit kailangan ang pananampalataya bago tayo gumawa ng mga magagandang gawa o mabubuting gawa? Makinig tayo sa pagpapahayag at explanation ni Brother Mark Pandan. Maraming salamat, Brother Lord. Una sa lahat, kailangan ang tunay na pananampalataya para tayo ay maliligtas. Una sa lahat, ito ay dahil sa supernatural na karakter ng ating nais na makamit, maabot. Ito ang tinatawag nating kaligtasan. Ang kaligtasan ay nangangailangan na magiging alam natin ang supernatural na ni-reveal ng Diyos. At ang supernatural na revelation na ito ay hindi kaya na malaman ng ating natural na rason lamang. Kaya, kailangan na gumamit tayo ng hindi lamang natural na pamamaraan ng paggamit ng katotohanan. Ito ang tinatawag natin ang pananampalataya. So, may dalawang pamamaraan ng pag-alam ng katotohanan. Una, natural reason, at ang pangalawa ay faith. Hindi kaya na natural reason lamang ang pag-alam sa mga supernatural na truths na kailangan natin para tayo ay maligtas. Kaya gamitin natin ang pangalawang pamamaraan at ito ang tinatawag natin na faith. Kaya sinabi ko ni St. Paul, kung sama ng author ng Hebrews, sa Hebrews chapter 11, Hebreo 11, 11, kapitulo 11, versikulo 1. Pasa? Okay, babasahin natin ang Hebreo chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Basahin din natin ang Hebreo chapter 11 at verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Maraming salamat, Brother Lord. Una sa lahat, may in-explain si St. Paul na faith, ang pananampalataya ay ang evidence of things hoped for. Ayon kay Pope Emeritus Benedict XVI, sa isinulat niya Special Bit or On Hope. Sabi ko niya mga kapatid o mga kapuntos na ang faith o pananampalataya ay ebidensya na ang eternal life mismo ay nagsimula na sa ating mga kaluluwa. So, ibig sabihin, ito ay ang beginning ayon sa Council of Trent. Ito ang beginning, foundation at root ng ating justification o ng ating salvation. Ito ang dahilan bakit napaka-importante ang faith. Sinabi na nga sa verse 6, kung walang faith, kung walang pananampalataya, hindi tayo makakapag-please sa Diyos. At kailangan natin na mag-please sa Diyos para tayo ay mailigtas. Lord? Okay, maraming salamat Brother Mark. Kaya pala na kailangan ang pananampalataya sa kaligtasan sapagkat ang ating goal, ang ating gustong makamit ay ang langit. At ang langit ay isang supernatural reward. Kaya kailangan ang
supernatural means para makamit ito. Ang pananampalataya ay ang pagtanggap natin na totoo ang mga salita ng Diyos. Pero merong mga kaalaman, merong mga mensahe, merong mga katotohanan na itinuro ang Diyos sa atin na hindi natin malalaman kung hindi tayo pinagsabihan nito, kung hindi tayo nabigyan ng revelation. Halimbawa, hindi natin alam, Brother Mark, na ang Diyos pala ay Trinity. Di ba? Hindi din natin alam na merong purgatorio. Kung ang ating natural reason lamang, o ang ating murang pag-iisip lamang ang basihan upang hanapin ang katotohanan. Pero dahil sa revelation na ibinigay ng Diyos na maraming mga katotohanan, marami dyan ay hindi na kayang kamtin ng ating natural reason, kaya kailangan ang faith o pananampalataya sapagkat ito ang ating paniniwala na totoo ang mga katotohanang sinasabi ng Diyos, mga turo ng Diyos sapagkat siya ay honest, truthful, at saka walang hindi niya alam because siya ay omniscient o alam niya ang lahat. Okay. So, siguro Brother Nino, Brother Brian, na ang mga protestante at tayo ay iisa sa ating paniniwala na ang pananampalataya ay napaka-importante sa kaligtasan. Ano kaya ang sinasabi ng mga protestante na hindi sila agreed upon sa hindi sila sumasang-ayon sa ating pananampalataya tungkol sa kaligtasan? Ano ba ang kaibahan, malaking kaibahan ng protestante at katoliko tungkol sa role ng faith at saka yung ibang mga kailangan sa kaligtasan? Para sa ating mga kapatid na protestante, Brother Lord, naniniwala sila sa isang turo nila na it is faith alone. No? Na maliligtas na sila. Kung halimbawa, mag-pray ka lang ngayon na i-accept mo si Jesus as your personal Lord and Savior, ligtas ka na. At patay din dyan sa doktrina na yan, ang kaligtasan is pananampalataya lang. Hindi na yung mga good works or mga mabuting mga gawa. Kasi para sa kanila, if you have the faith, kung meron ka ng pananampalataya, the good works will always follow. Is it correct? Correct ba yan, mga kapuntos? Okay, mga kapuntos, hindi po tama na automatic na resulta ng faith o pananampalataya ay good works sapagkat ang mga good works ay under sa control ng ating free will. Kaya kapag hindi tayo gagawa ng mabuti o masama, walang mangyayari dahil meron tayong free will. Basahin natin sa Juan, Kapitulo 12 at ang bersikulo ay 42. Gayonman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa kanya. Subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo na baka sila'y itiwalag sa sinagoga. So marami palang mga pinuno ng mga Hudyo na sumampalataya, nanalig sa ating Panginoong Hesukristo, pero hindi nag-follow ang good work na pagpapahayag o profession ng kanilang pananampalataya sapagkat natakot sila na sila'y matiwalag sa mga sinagoga. So, ayon sa Biblia, hindi pala automatic na good works will follow after we believe. Kaya mga kapuntos, kapag meron kang pananampalataya lamang at hindi mo ginagawa ang dapat na gawin upang ang iyong pananampalataya ay magiging buhay, hindi ka maliligtas. Okay? Sinabi din yan ni Santiago, no? Na kung ang pananampalataya ay walang mabuting gawa, ito ay patay. Okay, basahin natin sa Santiago, Kapitulo 2 at ang bersikulo ay 26. Ito po ang nakasulat. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Okay? So mga kapuntos, meron pong sinasabi na napakaraming mga teksto
ang ating mga minamahal na protestanting mga kapatid na para sa kanila ay nagtuturo na ang kaligtasan ay nakabatay sa pananampalataya lamang. So, babasahin natin yan sa Efeso Kapitulo 2 at ang bersikulo ay 8 hanggang 9. Ito po ang sinasabi dito. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ano kaya ang ibig sabihin ng sitas na ito, Brother Brian? Ano po ba ang iyong masasabi na ayon sa sitas na ito ay hindi sa pamamagitan o bunga ng inyong mga gawa? Okay, maraming salamat, Brother Lord. Ang ibig sabihin po ng sitas na yan ay atin na pong na-explain dati nung nakaraang linggo na yung tinatawag natin na objective redemption at subjective redemption. Dito po sa chapter na to, chapter 2 sa ng Efeso, ay nagtatalakay po ito tungkol sa bautismo. Kung saan ang bautismo ay ang pag-infuse ng grace sa atin, sa ating kaluluwa. Yung sabi, yung ipasok yung grasya sa ating kaluluwa. Doon po natin matatanggap yung grace. Saan ba galing ang grace na yan? Ang grace na yan, ayun po yung bunga ng pag-alay ni Kristo sa kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Nung nagkasala si Adan at Eva, na-fall from grace tayo. Nawala yung grace sa atin. Grace yung nawala, kaya grace yung dapat ibalik. Kaya nung nag-offer si Christ ng kanyang buhay, ng kanyang dugo para sa atin, nakuhang muli yung grasya. At yung grasya ay kailangang maipasok sa ating mga kaluluwa. Kaya sinabi sa verse na yan na hindi natin gawa o hindi gawa ng tao. Kasi ang may gawa nun ay si Kristo mismo. Kung basahin natin sa Verse 5. sa verse 5, sa Okay. baba. Babasahin natin, Brother Brian, sa Efeso chapter 2 at ang verse ay 5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kaniyang kagandahang loob. Dahil nga sa pagkamatay, pag-offer ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay, tayo ay naligtas. Nagtatalakay rin ito hingil sa bautismo. At ang kasunod na verse na yan ay para tayo ay gumawa pabasa, Brother Lord, sa Verse 10. Okay. Efeso chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Upang iukol natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo mismo ang gagawa. Hindi tayo controlled o hindi tayo pinamanmanan ng inuman. Kung anong tawag doon. Hindi tayo ginawang puppet. Hindi tayo ginawang puppet. Will natin na gumawa dahil sa ating pananampalataya, kaya tayo gumawa. Hindi dahil may pananampalataya ka, automatic na yung pananampalataya mo ang gumagawa. Parang ganun ang nangyari sa Protestante kasi. Okay. So, naintindihan natin mga kapuntos na ito pala'y tumutukoy sa biyaya o grasya ng bautismo na hindi bunga ng ating mga gawa, kundi bunga pala ng pagpapasakit at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo. Pero baka sabihin, Brother Mark, ng ating mga kapatid na protestante na wala naman tayong mababasang bautismo dito sa sitas na ito sa Efeso Kapitulo 2, ang bersikulo 5, bersikulo 8 hanggang 9 at 10 na binasa natin. Ano ba ang ating proof na ito'y tumutukoy sa bautismo? Okay, maraming salamat, Brother Lord. Malalaman natin, mga kapatid, na ang ibig sabihin ni St. Paul sa grace,
salvation by grace through faith sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9 ay binyag dahil ito ay malalaman natin sa ibang mga epistles ng St. Paul. Halimbawa, mga kapatid, sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 3 to 4, at ating connect ito sa Ephesians chapter 2, verse 5. Ibasahin muna natin, Brother Mark, ang Efeso chapter 2, verse 5 na nabasa na natin kanina. Okay, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kaniyang kagandahang loob. Okay, salamat po na Lord. Ang pagligtas sa verse 9 ay ang panahon rin kung saan tayo ay patay at nabuhay kasama ni Kristo. Ang tanong, kailan ba nangyayari ang pagkabuhay muli ng ating patay, ng ating ng pagkamatay ng ating kaluluwa? Malalaman natin sa verse 6 ng Roma na ito ay nangyayari sa yan. Pakibasa mo na Lord. Okay, sa Roma chapter 6 at ang verse ay 2 hanggang 4. Ito po ang ating mababasa. Hindi, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Maraming salamat, Brother Lord. Klaro mga kapatid, mga kapuntos, na ang panahon kung kailan ang grasya o ang grace ay naipasok sa atin na hindi natin ginawa o hindi resulta ng ating gawa ay baptism o binyag. Sa tingin niyo mga kapatid, ang mga infants, ang mga bata ng ating bininyagan, nakakapagawa na ba sila para sila ay maligtas? Hindi pa. At klaro-klaro na turo ng Iglesia Katolika na ang mga bata ay pwede na binyagan. In fact, kailangan natin sila binyagan. Bakit? Hindi kailangan na i-work out ang initial salvation, ang unang panahon kung kailan tayo na iligtas, ang unang panahon kung kailan naipasok ang grace, sapagkat ito ay grasya. Ito ay nangyayari sa panahon ng yan. Mababasa din natin mga kapatid sa letter ni St. Paul to the Colossians. Colosas, Kapitulo 2, versikulo 12. At ito rin ang kanyang punto. Okay, babasahin natin Colossus chapter 2 verse 11 hanggang 12. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Salamat, Brother Lord. Sa panahon na tayo ay bininyagan, namatay ang ating past self. No? May namatay sa atin. Ito ang estado natin sa pagiging anak ni Adan. Namatay tayo sa ating pagiging anak ni Adan. At nabuhay tayong muli. Sa buhay na tayo ay naging sa estado na tayo ay naging anak, no? In the sense, mga kapatid, na natanggap na natin ang grasya na ibinigay ni Kristo dahil sa kanyang pagpapako at kamatayan sa krus. Klaro-klaro mga kapatid na hindi punto ni St. Paul o San Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 9 na hindi na natin kailangan gumawa para sa ating kaligtasan. Ang punto lang niya, mga kapatid, ay sa initial salvation, sa unang panahon kung saan naipasok ang grasya sa ating mga kaluluwa, ay ito ay hindi kailangan natin gawin dahil ito ang unang punto. Ito ang kondisyon para ang sunod na mga gawa natin, na magagandang gawa natin, ay magiging makakapag-contribute sa ating kaligtasan.
Okay? So, marami pang mga teksto, mga kapatid, na ating tatalakayin, mga bersikulo, at bibigyan natin ng pagpapaliwanag. Balikan muna natin ang necessity of faith o pananampalataya. Alam natin na ito'y importante, pero merong mga kaibahan, mga kapuntos, tungkol sa definition ng faith sa mga Katoliko at sa mga Protestante. Ano kaya ang differences ng dalawa? Pakisagot muna, Brother Mark, bago tayo magpatuloy. Okay. Maraming salamat, Brother Lord. Una sa lahat, karamihan sa mga kaibahan ng ating pananampalataya sa Protestante Katoliko ay nasa definitional level. No? Definitions. Kaya kailangan natin i-define ang ating terms. Ang una natin i-define ay ang salitang faith o pananampalataya. Ayon sa mga Katoliko, mga kapatid, at ito ang gamit ng Christian tradition throughout the centuries. Ang pananampalataya o faith ay ang act of the mind. Ito ay gawa ng ating isipan kung saan naniniwala tayo sa ni-reveal ng Diyos. At ito ay nagiging posible sa pamamagitan ng grasya. So, una sa lahat, ito ang main point, mga kapatid. Ang faith ay act of the mind. Ito ay paniniwala sa mga katotohanan na ni-reveal ng Diyos sa tao. Dahil ang Diyos ay, alam natin, hindi kailangan palaging tama ang kanyang ni-reveal. Hindi nagkakamali. Okay. Whereas, mga kapatid, sa Protestant na view ng pananampalataya o faith, ito ay hindi lang ang act of the mind. Ito ay nag-i-include na ng tinatawag nilang saving faith. Ito ay tinatawag na nilang saving faith. Kung saan marami nang naidadag dito. Tulad ng pagiging automatic ng good works. Pagiging may charity na at iba pa. So, kung ating isummarize ang difference, mga kapatid, mga puntos, sa Catholic view, ang faith ay intellectual assent. Whereas, sa Protestant view, mga kapatid, ang faith ay tinatawag din natin fides formata, kung saan nagiging kasapi na ito ang works, good works. Okay. Sana totoo ang nasa isip mo, Brother Mark, na yun ang turo ng mga Protestante, na ang kanilang fiduciary faith ay katulad ng ating informed or fides formata or informed faith. Kasi kapag sinasabi nating fides formata o informed faith, ito ay pananampalataya, kalakip na dito ang hope at charity, pag-asa at pag-ibig. Kapag meron kayong three theological virtues, you are justified. Kayo po ay inaaring ganap sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pero, meron din tayong naririnig, Brother Mark, nababasa mula sa mga aklat ng mga Protestante na by faith alone, kahit na walang pag-asa at wala pang pag-ibig, basta meron kang pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo, ay ligtas ka na. Isa sa mga sinasabi nila ay itong nasa John chapter 3, Brother Brian, Brother Ninyo, sa John chapter 3, verse 16. Basahin nga natin sa English Bible. Okay. Okay. Sa English Bible, babasahin muna natin sa John chapter 3. Kasi ito ay isa sa mga pinaka-mostly translated na biblical verse. O siguro pinakataniyag na biblical verse. John chapter 3, verse 16. Ang sabi po nito, mga kapuntos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not be perished, but might have eternal life. Sa versikulo 17, Brother Lord, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Okay. So, sinasabi diyan, mga kapuntos, na he who believes in Him will not
perish but have everlasting life. So, paano natin yan mapapaliwanag, Brother Brian? So, ang paliwanag natin dyan, kapatid na Brother Lord, is yung believe. Ibig sabihin, paniwalaan mo yung sinasabi ni Kristo. Hindi, naniniwala ka lang kay Kristo, pero hindi mo naman sinusunod yung kanyang mga utos. Si Kristo ay nagtatag ng simbahan. Ibig sabihin, kapag sinabi natin naniniwala tayo kay Kristo, naniniwala tayo sa simbahan ni Kristo, kung saan ito ang kanyang katawan. Yun po ang ibig sabihin ng believe niyan. Hindi basta lang basta may panampalataya na ako kay Jesus, okay na ito. Hindi, dapat tanggapin natin lahat ng turo ng ating Panginoon. Hindi lang partial. Kailangan nating magpabautismo. Kasi sabi niya, unless a man be born again by water and spirit. Pag sinabi natin naniniwala tayo kay Jesus, tanggapin natin lahat ng turo niya. Yun po ang ibig sabihin ng kapatid na Brother Lord. Okay, so ibig sabihin pala, Brother Brian at Brother Ninyo, na ang pananampalataya kay Kristo ay parang package na. Tinatanggap natin ang lahat ng kanyang itinuro sa atin at sa mga apostol. Okay, so meron ka bang idadagdag dyan, Brother Ninyo? Okay, so babalikan muna natin ang sinasabi ni Santiago, Kapitulo 2 at ang versikulo ay 24 hanggang 26. Kasi mababasa natin dyan na ang pananampalataya talaga ay hindi solo sa kaligtasan. Meron itong kalakip. Santiago 2:24 hanggang 26. Ito po ang ating mababasa. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Sa verse 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So ang sinasabi sa John 3:16 na siya na sumasampalataya ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang uri ng pananampalatayang tinutukoy diyan ay yung buhay na pananampalataya na may kalakip na mabubuting gawa. Sapagkat ayon kay Santiago sa ating nabasa, ang tao ay ituturing na matuwid lamang sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, hindi sa pananampalataya lamang. Okay. So marami tayong mga ibang sitas dito, Brother Mark, na para sa kanila at para siguro sa ating mga kapatid na Katoliko ay mahirap intindihin sapagkat at first glance parang ito'y tumutukoy sa faith alone salvation teaching ng mga Protestante tulad na sinasabi dito sa Roma kasi maraming mga bersikulo dito na kailangan talaga nating bibigyan ng mga pagpapaliwanag. We will try our best to make our explanations very clear, mga kapatid, mga kapuntos, para wala tayong ma-miss sa mga katotohanan ito. Roma chapter 3 verse 28. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. So para bang ang pagtupad sa kautusan ay hindi kailangan? Ang kailangan lamang upang tayo mapawalang sala o aariing ganap o justified ay magkaroon lamang tayo ng pananampalataya kay Kristo. Anong ibig sabihin nito, Brother Mark? Pakisagot. Okay, salamat sa Lord. May dalawang option ka, kapatid, puntos, kung paano mo ito i-interpret. Unang option ay dito. Mababasa natin sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 7. Pakibasa sa Lord. Okay. Roma Kapitulo 2 at ang versikulo ay 7. Itong ating mababasa. 6, brother. 6, okay. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan. Maraming salamat.
Unang opsyon mga kapatid ay i- uh, i-interpret mo ang Romans chapter 3 na hindi na kailangan ang mabuting gawa at parang kinalimutan na ni St. Paul ang kanyang sinulat sa Romans chapter 2, chapter earlier, no, na kailangan pa rin ang good works at ang good works ay nakakapag-merito ng eternal life. Simpleng gawin mo yan. Kunin, kunin mo na lang ang chapter 2 at panatili mo na lang ang chapter 3. Punitin mo na lang. Kumitin mo lang ang chapter 2. Yan ang unang opsyon. Pero walang totoong Kristiyano na gagawa yan, mga kapatid. Ang gagawin natin, mga kapatid, ay reconcile ang dalawa. At paano nga natin i-understand ang dalawa together na walang contradiction. At ito ang pamamaraan. Ito ang pamamaraan na alam na natin as mga Katoliko. Ganito mga kapatid. Ang pananampalataya, sa in-explain na natin kanina, ang pananampalataya, ang pamamaraan, kung saan ang grasya ay maipasok sa ating mga kaluluwa. Grace through faith at sa pamamagitan ng Kanya. Ngayon, ano nga ba ang works of the law? Ano nga ba ang works of the law? Sabi ni St. Paul, Romans 13 verse 28, na kinote mo kanina, Brother Lord, ang works of the law, ang hindi kailangan para tayo ay mailigtas. Ano nga ba ang works of the law? Sa konteksto, mga kapatid, ang sinulat ni St. Paul ay ang letter to the Romans. No? At ang main na mensahe niya, kagaya ng kanyang letter to the Galatians, ay ganito. Iniresolve niya ang problema ng mga Judaizers. No? Mga Judaizers, sino nga ba ang mga Judaizers? Ang mga Judaizers, mga kapatid, at mababasa natin ito sa sinulat na St. Luke na ang mga gawa. Mababasa natin ang history nito. Na may mga Judaizers, sabi nila, kailangan pa ng mga bagong Kristiyano na sumunod sa batas ni Moises. Sumunod sa batas ni Moises, magpatuli at gumawa ng mga purification, para sila ay maging full-fledged na Kristiyano. Ano ang punto ni St. Paul sa Romans chapter 3, mga kapatid? Ganito ang kanyang punto, na hindi na kailangan na gumawa tayo sa lahat ng mga batas sa law of Moses. Bakit? May bago ng batas. May bago ng batas. At ito ang tinatawag nating law of Christ. Basa natin yan, mga kapatid, sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 15. Ito pong ating mababasa, Brother Mark, sa Galacia, chapter 6 at ang verse ay 2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Maraming salamat, Brother. May bagong kautusan, mga kapatid. Ang sinasabi lang ni St. Paul ay ganito. Hindi na tayo bound na sumunod sa old na law sapagkat may bago ng law. Ito ang law of Christ. Ang ibig sabihin lang ni St. Paul ay ganito. Ang salvation, ang kaligtasan ay sa pamamaraan ng faith, no? Through grace, at mga good works of the new law na resulta ng ating grace na nasa ating mga kaluluwa na. So, hindi ito nagsasabi, mga kapatid, na hindi na kailangan ang pagsunod ng batas. Sapagkat may batas, na bagong batas na kailangan nating sundin, at ito ang batas ni Kristo. Marami ang kasapi ng batas ni Kristo. For example, mga kapatid, sabi niya na gumawa tayo ng mabuting gawa. Sinabi rin niya na kailangan nating magpabinyag. Sabi rin niya na kailangan nating mag-confess ng ating mga kasalanan. Sinabi rin ni Kristo sa kanyang batas na kailangan nating tumanggap na kanyang body and blood diyan sa Eucharistia. Ito ang bagong batas at kailangan natin itong sundin para tayo ay mailigtas. At hindi ito nag-contradict sa Roma Kapitulo 3 sapagkat ang direject lang niya ay ang paniniwala ng mga Judaizers na kailangan pa natin sundin ang batas ni Moises. May bagong batas at ito ang kailangan natin sundin. Kaya sinabi ni St. Paul nga sa Romans chapter 2 na kailangan natin na maggawa ng good works at ang pagsunod nito sa bagong batas na ito ang pagresulta ng eternal life. Sa ibang salita, Brother Mark, nangangailangan din tayo ng mga sakramento ng simbahan para tayo ay maligtas. Yes,
pupunta tayo dyan, brother ninyo. Pasensya po kayo mga kapatid kasi minsan yung dila natin ay hindi automatic na makakapagsalita ng Tagalog. Okay, so let's proceed. Merong sinasabi natin na maraming beses na ang pananampalatayang sinasabi like sa John chapter 3 at saka sa ibang mga bersikulo na nagbibigay ng kaligtasan ay buhay na pananampalataya. Ibig sabihin merong gawa, merong pagtupad sa kautusan. Paano natin yan masasabi, Brother Mark? Kasi meron palang opposite ang hindi pagsampalataya. Ang ibig sabihin ay hindi pagtupad. Meron ka bang bersikulo dyan, Brother Mark? Sige. Sa John chapter 3 verse 36. Ating mababasa. Siguro meron dito sa New American Bible kasi isa itong version na nakabatay talaga sa original Greek ng chapter ng John. John chapter 3 verse 6. 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. Okay. So whoever believes in the Son has eternal life. But ano opposite ng believe? But he who disobeys the Son shall not see life, but the wrath of God shall abide upon him. So, ibang version ang na-memorize ko mga puntos, no? So, opposite pala, Brother Mark, ng pananampalataya ay hindi pagsunod, to disobey. So, faith means to obey. Ano ba yan sa Greek, Brother Mark? Nabasa mo ba ang Greek Bible? Apitheo. Kung hindi mali ang nare-recall ko mga kapuntos, apitheo yan sa Grego. So, yan ang very clear evidence that faith really includes obedience, mga kapuntos. Hindi lamang na yung pag-accept o yung pananalig, yung sinasabi ng mga protestante na trusting Christ for salvation. It is very important to trust Christ, but to trust alone and not to do the other good works necessary for salvation. That would lead to damnation because faith, kapag solo lang ang faith, walang mga gawang mabuti, ay hindi talaga tayo maliligtas. Hindi ba yan ang sinasabi ng ating Panginoon, Brother Brian, sa Matthew? Na hindi lahat ng nagsasabi na Lord, Lord, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Pakibasa nga, Brother Brian. Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. So not everyone pala, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya, alam ng Panginoong Hesus na pwede pala na ang tao ay tatawag sa Diyos na Panginoon, Panginoon. Meaning, meron silang faith o pananampalataya, pero hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Ipagpatuloy nga natin, Brother Brian, sa verse 22 at saka sa verse 23. 22. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Prophesy? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name? Then I will declare to them solemnly, I never knew you. Depart from me, you evildoers. See? So meron palang mga tao sa panahon ng paghuhukom, mga kapuntos, na talagang nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat sabi nila,
Hindi ba na kami ay nangaral ng mensahe ng Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Lord, Lord. So meron silang pananampalataya, pero hindi sila naligtas. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Depart from me, you evildoers. Meron palang sumasampalataya, pero evildoer, hindi nag-follow ang kanilang good works. Anong sabi dito sa Tagalog? Hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So meron pala na talagang gumagawa ng kasamaan kahit meron silang pananampalataya. Ngayon, nasabi ni Brother Brian na kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay dapat din tayong sumampalataya sa kanyang simbahan. Gaano ba ka-importante, Brother Brian, na tayo ay magpasakop sa simbahang na itatag ng ating Panginoong Jesucristo? Meron bang masasabi natin sa Biblia na kapag hindi tayo makikinig sa simbahan, ay ituturing tayong makasalanan, Brother Brian? Meron po, Brother Lord, sa Matthew chapter 18, verse 18. Okay. Basahin muna natin siguro mula sa verse 15, Brother Brian, hanggang verse 17. Ito po ating mababasa. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kaniyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkakapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. So ayun mga kapatid, ituring siyang parang hintil o parang maniningil ng buwis kapag hindi siya naniniwala sa simbahan. Ang unang tanong natin dyan ay, sino ba yung simbahang tinutukoy dyan? Bakit may parang authority ang simbahan na yan na sabihin na hintil ka or isa kang taxpayer? Ano ba yung simbahan na yan? So walang iba mga kapatid, yun po ang simbahan na nagmula pa noong unang siglo. At ang history po ang magsasabi sa atin na the Catholic Church exists sa panahon pa ng unang siglo. So marami pa tayong mga referensya dyan sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Mababasa po natin doon ang Catholic Church. Kaya ibig sabihin, importante ang simbahan. Itinatag ito ni Kristo na parang hindi para walang kabuluhan. God intended to establish, to institute His church for purpose, with purpose. At ano ba ang purpose ng simbahan? Kaya nandyan, ang simbahan po ang magtuturo sa atin ano ang dapat nating gawin bilang mga sumasampalataya o mga Kristiyano. Diyan po niya nilagay ang authority. Kaya binigyan niya ang mga apostoles ng otoridad to bind and to loose. Kaya mga kapatid, kung ano ang itinuturo ng simbahan, ito ay turo ni Kristo. At kung tayo ay naniniwala kay Kristo, dapat ay maniwala rin tayo sa turo ng simbahan. Sapagkat ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Ayon sa Colossus chapter 1 verse 18. So, sa makatuwid mga kapatid, kung sinasabi natin, marami kasing nananampalataya kay Jesus, pero ayaw sumunod sa simbahan. Kasi ang akala nila ay wala nang reliyon, wala nang simbahan, dapat ay relasyon lang. Hindi po ganon kapatid. Kapag sinabi nating may relasyon tayo sa Panginoon, ibig sabihin, intimate relation yun. Paano ba tayo nagkaroon ng intimate relation? Kung tayo ay in communion with the body of Christ, yung simbahan, na mystical body of Christ. Kaya po, Brother Lord, importante po ang simbahan. Kasi maliban dyan natin makukuha nandyan yung mga sacraments.
Ang mga sacraments po, mga kapatid, ay yung channels of grace. Doon po natin makukuha yung grasya na ipasok sa ating mga kaluluwa upang magkaroon ito ng eternal life. So yun lamang po ang ating munting explanation, Brother Lord. Okay, maraming salamat, Brother Brian. Napakahalaga talaga ang pagiging miyembro ng tunay na simbahan o iglesia para tayo ay maligtas. Sapagkat dito sa Iglesia Katolika na naitatag ni Kristo, dito lamang makikita at matatanggap natin ang kumpletong mga instrumento ng kaligtasan, lalong-lalo na yung tinatawag na mga sakramento o iba't ibang mga katuruan o mga means of grace na itinuro ng ating Panginoon sa Biblia at sa tradisyon. Now, punta naman tayo sa isang quotation ng Church Father na tatalakayin natin ngayon ay ito si Saint Augustine. Ito ang sinasabi niya dito, brother. Pakibasa nga, Brother Mark, ang sinasabi ni Saint Augustine sa kanyang aklat On Faith and Works. Okay. Babasa natin sa On Faith and Works ni San Agustin. Quote, we feel that we should advise the faithful that they would endanger the salvation of their souls if they acted on the false assurance that faith alone is sufficient for salvation, or that they need not perform good works in order to be saved. See? So, para ma-warningan yung mga tao na baka isipin nila na pananampalataya lamang ang makakapagligtas sa atin, sabi ni San Agustin, we feel that we should advise the faithful. Ano ang kanilang advice? That they would endanger the salvation of their souls, manganganib ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa, if they acted on the false assurance that faith alone is sufficient for salvation. Kapag sila ay nananalig sa false assurance pala na faith alone is sufficient for salvation, napakamali pala ng sinasabi dito. False assurance pala ito. Or that they need not perform good works in order to be saved. So, talagang kahit ang mga early church fathers, yung unang mga Kristiyano na unang nakatanggap sa katuruan ng mga apostoles, at ito'y naipasa unang-una sa kanila, yung mga church fathers, klarong-klaro talaga na itinuro nila ang kaligtasan na nakabatay sa ating pananampalataya at sa ating mga mabubuting gawa. Okay, so punta naman tayo, Brother Mark, sa isang bersikulo na may tuturing nating maraming mga protestante ang para sa kanila na ito'y napakatibay na pruweba ng kanilang pananampalataya o kanilang paniniwala na faith alone ang makakapagligtas. Babasahin natin ang Roma chapter 4 at ang verse ay 5. Ito pong sinasabi dito. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kaniyang pananampalataya. So, yung mga tao pala na hindi nananalig sa kanilang mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos, sila'y ituturing na matuwid. Ano kaya ang ating masasabi dito, Brother Mark? Mahirap nga yan, Brother Lord, kung first glance lang ating babasihan. Ngunit, kung tatalakayan talaga natin ang konteksto, ito ang dapat nating katandaan. Context is everything. Sinabi na nga sa Romans 2 verse 7 kanina na kailangan talaga ang gawa, mabuting gawa, at ang mga mabuting gawa ay nakakapagresulta ng eternal life. Ngayon, ito ay parang mahirap i-reconcile sa sinabi ni St. Paul sa chapter 4 na ang Diyos ay talagang makakapag-justify sa ungodly. Ginawa niyang righteous ang itinuring niya na righteous ang ungodly, ang hindi talaga righteous. So, at ang titingnan niya para gawin niya ang
gawa na ito na pagtuturing sa tao na hindi righteous as righteous ay ang pagtitingin sa kanyang faith, sa kanyang pananampalataya. Kanya nakikita ng mga Protestante. Una sa lahat, mga kapatid, una sa lahat, gagawin ba ito ng Diyos? Gagawin ba ng Diyos ang isang legal fiction? Ano nga ba ang legal fiction? Ganito. Hindi talaga totoong righteous ang isang tao. At sa isip lang ng Diyos ay ituturing lang niya na righteous ang isang tao kahit sa katotohanan ay hindi siya righteous. Unang tanong yan, mga kapatid. Magiging liar ang Diyos yan. Nagiging accomplice siya ng error. Bakit? Dahil kung katotohanan mismo ang Diyos, hindi niya ituturing na righteous ang hindi righteous. At mababasa nga natin ito sa Exodus. Nakalimutan ko ang verse. Ngunit sinabi ng Diyos na hindi nag-justify ang Diyos ng hindi righteous. Hanapin natin yan mamaya, Lord. Ang punto, mga kapatid, ganito. Ang Diyos, kung nag-justify siya ng tao, kung nag-impute talaga siya ng righteousness sa tao, ginawa talaga niyang righteous ang tao. No? At ang faith, ang unang pamamaraan, ang faith, ang unang kondisyon para tayo ay maging righteous. Ito ay isa sa mga kondisyon. Ito ang pinakaunang kondisyon. Ngayon, hindi natin itinuturing ang ating mga mabuting gawa na totoo naman na ito ay nakakapagresulta ng eternal life. Ngunit hindi natin itinuturing na ating sarili lang nagawa. Tatandaan natin, mga kapatid, na ang isang gawa na mabuti na makakapagresulta ng salvation ay mga gawa na na-empower ng Diyos mismo na nag-work sa ating mga kaluluwa. At maraming aspeto pa na natin dyan, Brother Lord. Okay, babasahin muna natin, Brother Mark, ang Exodus chapter 23, verse 7. Ito po ang sinasabi. You shall keep away from anything dishonest. The innocent and the just you shall not put to death, for I will not justify the wicked. Okay, salamat po, Lord. Ang sinabi ng Diyos, hindi niya i-justify ang wicked. Ngayon, sinabi sa Romans 4:5 na i-justify ng Diyos ang ungodly. Parang may contradiction. Paano natin ito i-resolve? Ito ang pamamaraan sa pag-resolve dyan. Oo, hindi nag-justify ang Diyos ng wicked. Kaya, ginawa niyang righteous ang ungodly. Ginawa talaga niyang righteous ang ungodly Para ma-justify. Para ma-justify. Okay, so, sa prior sa act of faith, act of divine faith ng tao, ang Diyos ay may tinatawag natin ginawa na antecedent grace o operative grace. Ang Diyos ay talagang first mover ng ating kaligtasan. Tinatawag natin itong operative grace kung saan sa pamamagitan ng actual grace, binove or talagang itinutulak niya ang will ng tao na sumampalataya. At sa pamamagitan ng cooperative grace, kung ang tao ay nag-cooperate sa pag-move ng Diyos sa kanyang kaluluwa, kanyang will, magiging ang resulta nito ay talagang Okay, so to simplify, Brother Mark, baka hindi masyadong klaro o ano ba sa Tagalog? Malinaw. Kapag hindi masyadong malinaw, ating isi-simplify. Mga kapuntos, ang ibig sabihin ay hindi ituturing ng Panginoon na matuwid ang isang tao kung ang kanyang kaluluwa ay marumi. So, ang ginagawa ng Diyos sa justification ay nililinis niya ang kaluluwa ng tao sa pamamagitan ng kanyang grasya, at kapag ito'y nalinis na at banal na, sa kanya ito ituturing na banal, matuwid, righteous. Sa English pa ay justified. Kasi sabi nga sa Exodus 23 verse 7, God will not justify the wicked. Hindi ituturing ng Diyos na matuwid ang makasalanan. Kaya dapat
malinis muna sa kasalanan. So yan ang explanation ng Romans, yung sinasabi diyan na God justifies the ungodly. Pangalawa, ano ba itong gawa na hindi nananalig ang tao dito sa gawa, bagkus ay sumasampalataya sa Diyos? Ang gawa na tinutukoy dito ay yung mga gawa ng isang tao na hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Kasi sa konteksto, Brother Mark, hindi ba nasabi mo na ang problema dito ay yung mga Judaizers. Sino ba yung mga Judaizers? Sila yung mga heretic sa panahon ng mga apostol na nagtuturo na hindi na kailangan na tanggapin ng mga hintil ang kautusan o batas ni Moises in addition to the gospel para sila maligtas. Pero sabi nga ni San Pablo, kapag ginawa natin yan that we will add the law of Moses to the gospel, ito ay napakalaking mortal sin sapagkat pareho lang na hindi tayo naniwala na epektibo ang kamatayan natin Panginoon Jesucristo sa cross na siyang nag-abolish ng lumang batas, lumang kautusan. Pangalawa, kapag ang isang tao ay nag-reject sa ating mga nag-reject sa pananampalatayang Kristyanismo at sinusunod lamang ang batas ni Moises, tulad ng mga Hudyo, kahit na meron silang pananampalataya sa Diyos, pero sila ay hindi sumampalataya kay Kristo, ang kanilang mga gawa ay natural works only, o purong natural lamang kanilang mga gawa, walang biyaya, walang grasya. Kaya ang gawa, mabuting gawa, kahit 10 commandments pa yan, kahit moral law pa yan, kahit hindi pa ceremonial law, basta walang pananampalataya kay Kristo, yan ay natural works at hindi yan magagawaran ng justification o pagturing ng matuwid ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang sagot natin dyan. Punta naman tayo sa ibang meron ka bang idadagdag, Brother Brian? Wala na. Okay. So, Brother Mark? Okay, so, konti na lang ang oras ang natitira sa atin, mga 2 minutes na lang. So, natalakay natin mga kapuntos ang ilan sa mga bersikulo na parang mahirap maintindihan ng mga ordinaryong Katoliko na hindi pa naturuan tungkol sa Catholic exegesis ng mga bersikulo na ito. Kaya ginagawa natin itong Worldwide Catholic Bible Study. Sana naintindihan niyo po ang ating mga pinagsasabi dito. Okay. So, let us just wrap up a little yung iba pang mga nasabi na natin. Na ang initial salvation, Brother Mark, yung unang panahon na tayo naligtas sa kasalanan, panahon ng binyag, ang biyaya na natanggap natin, ang grasya ng binyag, ay hindi bunga ng ating mga gawa. Kundi ito'y bunga nga, sabi ni Brother Brian, bunga ng pag-alay ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, sabi ni San Pablo, no one will boast about it, lest any man should boast. So, para walang makapangalandakan sa kaligtasan ito, ito'y binibigay ng Diyos libre sa panahon na tayo'y bininyagan. Kaya, yung mga protestante ang may sala dito dahil hindi nila binibigyan ng baptism yung kanilang mga babies, mga sanggol. Kasi para sa kanila wala pa daw silang pananampalataya. Hindi pa sila kayang makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi pa sila makakapagpahayag ng kanilang pananampalataya. Kaya bawal sa kanila ang binyag. Anong masasabi mo diyan, Brother Brian? Kaya sinasabi nila na bawal, hindi pa Sumasampalataya. ang bata, kaya hindi pa natin Bibinyagan. bibinyagan. Paano na yung mga Guloy. special, yung special na mga tao? Sabihin natin Mentally retarded. Mentally retarded. Kahit lumaki yan, hindi yan magkaroon ng mananampalataya.
ibig sabihin, hindi na natin sila bibinyagan. Oh. Yun ang mangyayari sa logic nila. Ah. Kasi kung pananampalataya ang basihan upang mabinyagan ang isang tao, ay marami pong hindi mabibinyagan. At kung talagang naniniwala sila na importante ang bautismo, karamihan sa kanila, Brother Lord, ang binyag ay ginawa na lang initiation lang. Wala itong kinalaman sa kaligtasan, basta ito yung palatandaan na bagong tao ka na. Ganun lang ang kanilang concept sa baptism. Kaya naisip nila na hindi kailangan nabayagan ng bata. Kasi ano pa yan? Simbolo lang para sa kanila. Ganun lang ang concept. So, ibig sabihin, Brother Brian, walang kapag-asa yung mga mongoloid, mga mentally retarded na makatanggap ng bautismo dahil hindi sila kailanman magkakaroon ng pananampalataya. Okay, so, at saka, sinasabi din nila na yung baby ay automatic na ligtas kapag ito'y namatay. So, ibig sabihin, pag lumaki na sila, nawawala yung kaligtasan at kailangang matanggap muli kung sila ay tumanggap kay Kristo. So, sa ibang topic na po yan natin, pagtutuunan ng pansin mga kapuntos. Okay, so, time na po mga kapuntos, ang ating Bible study ay hanggang dito na lamang tungkol sa role ng faith and good works. Pero mataas pa ang series na ito mga kapuntos. Mahaba pa po ito kasi meron pang ibang mga anggulo tungkol sa kaligtasan na ating tatalakayin sa susunod na mga live videos natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapuntos. Hanggang sa muli. Fight Team Maria, Tatak CFD with a humble heart.